Isang babaeng architect ang hubot-hubad at wala ng buhay ang natagpuang sa banana plantation ng Kalinan District sa Davao City. Unang naiulat na nawawala ang biktima ngulit kinaumagahan ay natagpuan itong bangkay na walang saplot at hinihina lang ni rape ng mga di pa kilalang sospek. Dito iikot ang kwento natin ngayon. Panoorin ang buong kwento ni Blanche Marie Bragas, 28 years old at isang licensed architect ng Kalinan, Davao City. Welcome mga boss sa channel natin, Red Crime Philippines. Dito ating sinasalaysay ang mga krimen na hango sa tunay na mga pangyayari. Kung gusto mo ang ganitong mga kwento ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para wala kayong mamiss na mga videos natin. Kilala ang Kalinan District ng Davao City bilang malaking bahagi ng syudad na nagsusupply ng mga durian products at mga gulay. Malamig ang klima dito at halos tumutubo lahat ng halaman at prutas dito. Simple lang ang pamumuhay ng mga tao dito, maikayod ang pamilya at makapag-aral ang mga anak. Elevated ang lugar mula sa Davao City, kaya naman matatanaw mo ang mga magagandang tanawin mula dito patungo sa Davao City. Ngunit kahit gaano kaganda pa ang isang lugar, di pa rin maikukubli ang isang krimen na tuluyang bubulabog sa mga komunidad. Ang biktima ay si Blanche Marie Bragas, 28 years old, isang licensed architect at residente ng Purok 18, Durian Village ng Kalinan District. Ang mga suspect ay sina Kent Lawrence Espinosa, residente ng Kalinan District, Dennis Pansan, 25 years old, taga North Cotabato at kasalukuyang nakatira sa Matina, Davao City, alias John Doe, 34 years old at taga Davao City, at si Renato Bayansao alias Empoy na residente ng Kalinan District. May 16, 2023, alas 10 ng gabi. Nagpaalam si Blanche sa kanyang ina na huwag na itong sunduin kasi magko-commute na lang ito dahil malapit lang naman ang kanilang bahay mula sa kanyang kinatatayuan at tinatansyang makakauwi na ito sa kanilang bahay sa loob ng 5 minutes kung magko-commute ito. Nag-text pa ang dalaga sa kanyang ina na nakasakay na ito ng isang pampasaherong tuktok at antayin na lang sa kanilang bahay. Ngunit makalipas ang 20 minutes, hindi pa nakauwi si Blanche sa kanilang bahay. Nagtaka ang ina at balisa itong naghintay hanggang di ito makatiis at nagsumbong ito sa Kalinan Police Station. Dito ay nablatter ng mga kapulisan ang pagkawala ng isang babae hanggang sa pagsapit ng umaga ay di pa rin ito nakauwi sa kanilang bahay. May 17, 2023, alas 8 ng umaga. Habang may isang magsasaka na umiikot sa sagingan para mag-check sa mga bunga, may natagpuan itong bangkay ng babae, hubad-hubad at natatabunan ng dahon ng saging. Agad itong inireport sa Kalinan Police Station. Mabilis na kinumpirma ng mga otoridad at sinamahan ito ng Davao City Police Station at Scene of the Crime Region 11 upang personal na i-verify ang biktima. Pagdating nila sa banana plantation, dito nila nakumpirma na ang bangkay na babae ay ang nawawalang architect na si Blanche Marie Bragas. Unang naiulat si Bragas na di nakauwi sa kanilang bahay kahapon, May 16, 2023. May layo ang crime scene ng mga 5 kilometers mula sa National Highway, kaya di nakapagtataka na walang nakapansin ng kahit na anong maanomalyang pangyayari kinagabihan. Ipinaalam ng mga otoridad ang pangyayari sa pamilya ng biktima. Dito gumuho ang mundo ng pamilyang Bragas. Isang architect, masunurin at mabait nilang anak, isang iglap lang ay nawalan agad ng buhay. Nanlumo ang pamilya at agarang hinihingi ang hustisya. Umalingaw-ngaw ang balita hindi lang sa Kalinan District, kundi sa buong syudad ng Davao City. Nabalot ng takot ang komunidad dahil dito sa karumal-dumal na pagpatay. Samantala,
Lumabas sa autopsy ng Regional Forensic Unit 11, kumpirmado na ginamusa ang biktima at asphyxia by manual strangulation ang sanhi ng pagkamatay nito. Samantala, naging matibay na ebidensya ang kuha ng CCTV kung saan huling nakita si Blanche na nakasakay sa dilaw na tuktok. Mula sa kinatatayuan ni Blanche, may isang dilaw na pampasaherong tuktok ang huminto at sumakay ang biktima. Ito ang mga huling sandali na nakitang buhay ang dalaga. Sa isang statement conference ni Congressman Paulo Duterte, nagpahayag ito na magbibigay ng reward na 1 million pesos sa kung sino ang makakapagbigay ng impormasyon sa pumatay ng architect kasama na ang pagkakakilanlan ng driver ng dilaw na tuktok kung saan huling nakita si Blanche na sumakay dito. Kinabukasan, tumawag ang kumpanya ng MCOR sa kapulisan dahil merong narimata sa kanila na dilaw na tuktok kung saan ay tugma ito sa ginamit na krimen. Dito natukoy na ang tuktok ay pagmamay-ari ni alias John. Lumabas sa investigasyon na inarkilahan pala ang kanyang unit simula noong May 15 to May 17, 2023, tugma ito kung kailan nawala si Blanche at nakita ang bangkay. Ang sabi ng nag-arkila ay meron lang daw silang kukunin na gamit at isasakay nila ito sa tuktok. Walang alam ang may-ari na magiging kasangkapan na pala ito sa mangyayaring krimen. Samantala, nagkaroon ng karagdagang ebidensya ang kapulisan nang ma-recover nila ang isang hikaw mula sa flooring ng tuktok at nag-match ito sa hikaw ng biktima. May isang witness na lumutang sa kapulisan, inireport nito na sumakay si Blanche sa isang dilaw na tuktok at may kasamang pantatlong lalaki sa likuran. Tumugma naman ang kanyang salaysay base sa video copy ng mga pulis. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, natukoy ang 4 na suspects at naging point of interest. Ang 3 lalaki na nasa likuran ay kinilalang si Kent Lawrence Espinosa, 19 years old, residente ng Kalinan, Dennis Pansan, 25 years old, taga North Cotabato, at si alias John Doe, 34 years old, at taga Davao City. At ang driver ng tuktok na si Renato Bayansao, alias Empoy, na nakasuot ng itim na jacket noong panahon ng pagkidnap kay Blanche. Ayon sa witness, nakita niya umano na nasa likuran ng tuktok si Blanche at tila wala na itong malay. Dito umalis ang tuktok at tinahak ang daan ng Barangay Dacudao malapit sa banana plantation. Kinabukasan, dahil sa pagkakakilanlan ng 4 na suspects, ay nagsagawa ng buy-bust operation ang kapulisan at NBI sa lugar ng mga suspects. Ngunit sa kasamaang palad, mayroong dumukot sa 2 suspects na sina Dennis Pansan at Lawrence Espinosa ng mga di kilalang armado. Nahuli naman ng pulis at NBI si Renato Bayansao alias Empoy at nakunan ng 2 paketing ng shabu at unregistered firearm. Samantala, nanlaban ng isang suspect na si alias John Doe at nagpaputok sa mga kapulisan. Nagkaroon ng armed confrontation dahilan ng pagkamatay nito. Samantala, nitong May 29, 2023, nakita ang bangkay nila Dennis Pansan at Lawrence Espinosa sa magkahiwalay na lugar sa Davao City. Puno ito ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan dahilan ng kanilang pagkamatay. Parang nagpapahiwatig na ang mga pangyayari ito ay tila kung buhay ang inutang ay buhay din ang kabayaran. June 5, 2023, tuluyan ng sinampahan ng kaso ang 4 na suspek sa kasong rape at homicide. Dahil dito, diniklara ng PNP Davao na case closed na ang naturang krimen. Sa panahon ngayon, mas nagiging mapanganib ang mga tao, lalo na kapag kontrolado ng droga ang isip at konsensya. Dahil sa impluensya nito, nawawala ang takot, respeto at pagpapahalaga sa buhay ng kapwa. Kahit mga profesional, edukado at inosente ay hindi ligtas sa karahasang tulad ng panggagahasa. Ipinapakita nito na kapag nanaig ang droga, walang pinipiling biktima. At sa ganitong realidad, malinaw na walang sino man ang tunay na ligtas. Napakasakit na noon ng mawalan ng anak
Ang pagkamatay ni Bragas ay nag-iwan ng isang malaking sugat. Isang sugat na hindi kailanman maghihilom, lalo na kung ang anak ay isang profesional na arkitekto, puno ng pangarap at kinabukasan. Para sa mga magulang, hindi masukat ang sakit na dulot ng karahasang dinanas niya at ang mas lalong mapait na katotohanang iniwan ng kanyang katawan na parang wala siyang halaga. Hindi lang isang buhay ang nawala, kundi pati ang mga pangarap na itinayo niya at ang mundong gumuho para sa mga magulang na nagmahal ng buong buo. Naway magsilbi itong aral sa mga kabataan ngayon. Tumindig kung ano ang tama at iwaksi ang impluensya ng droga sa lipunan. Walang magandang naibibigay ang pagkalulong sa droga, tanging pagkasira ng buhay at pangarap, at dulot nitong physical at spiritual na aspeto. Kung nagustuhan ninyo ang kwento na ito, ay mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss na mga videos natin. Hanggang sa susunod na true crime stories natin. Ingat!